pinagdadrive niya ako. Nadaanan namin yung dati niyang pinagtatrabaho ang punerarya. Sabi sa akin, sir, dyan ako dati nagtatrabaho. Tinignan ko ngayon, maayos na nga yan, sir. Kasi dati, sa second floor kami mga embalsamador natutulog. Doon sa baba namin, nandun yung morgue. Habang natutulog kami, naaamoy namin yung mga bangkay at saka yung mga formalin. Sabi sa akin ni Jun Agaraw, kaya sir, alam mo sa totoo lang, pag may mga taong nagtatanong sa akin, ba't ang bilis ko maging successful sa AIM Global? Ang sagot ko lang, simple lang. Magkaiba kasi tayo ng sitwasyon eh. Ako, gusto ko ba malagi na lang natutulog na iba ang ilalim ko, bangkay? Magkaiba naman kami ng sitwasyon eh. Kasi sabi niya, ako pag hindi ko ginilingan sa networking ng mga panahon na yun, magugutom ang asawa at anak ko kasi pinagkakabuhayan ko lang, networking. Kaya yung iba, huwag niyo ikukumpara yung sitwasyon niyo sa iba't ibang tao. Kaya yung iba nagiging successful ng mabilis kasi desperado sila maging successful dahil sobrang lugmok ang kinabubuhay nila. So, do not compare yourselves. Kasi may iba tayong sitwasyon eh. Kaya pag hindi mo nakukuha yung level ng success na meron yung crosslines mo, huwag mong isisipin na failure ka. Uulitin ko, huwag ka lang magkukwit pasasaamba. Payaman ka talaga sa negosyo ito. Wala kang pagpupuntahan. Ito ang kwento. Another story we have is Mr. Johnny Formentera. Tubong Leyte po to na nag-migrate sa Metro Manila. Di ba marami mga ganyang kwento? Komportable sa probinsya, pumunta ng Maynila. Pagpunta ng Maynila, naghirap. Nagtrabaho po sa Malabon. Si Johnny Formentera, trabaho sa Malabon, pedicab driver. Nung nakilala ang AIM Global, pedicab driver. Can you imagine, nag-join sa AIM, ipinangutang yung kanyang global package. Ngayon po, si Johnny Formentera, pedicab driver, karamihan ng kilala niya, ano rin, pedicab driver din. Kasi kung ano kayo, hindi nyo kakilala mo, tama ba? Ito pa masakit, dahil hindi naman siya talaga taga Maynila, ang karamihan na kakilala niya, wala sa Maynila. Eh di ba ang networking, kailangan marami kang kakilala? Problema niya, nung nasa Malabon, wala siyang kakilala. Kasi, taga Leyte nga eh. Tapos pedicab driver. Pero dahil naniwala sa AIM, naniwala sa kanyang sarili, ginawa ang AIM Global. Medyo nahirapan. Medyo, matagal bago umangat. Pero ngayon ho, after 3 years, nagda-drive ng Kia Rio. Brand new, kulay puti ng Kia Rio. 3 taon. Sulit o sulit na sulit? You see? Matagal ba yung 3 taon? Hindi. Marami po akong kilala. 10 taon ng empleyado. Ni 4 na gulong, hindi pa nakakabili. Gulong ng bitikleta meron. Pero gulong ng Kia, wala. And to think na dati po siyang, pedicab driver, ilang kayang padyak ang gagawin niya? Ilang ganun ba? Yung padyak ba? Ilang pasahero kailangan niya para makabili ng Kia Rio? Malamang ga-elepante na yung legs niya, hindi pa yung nakakabili ng Kia Rio. Nakuha niyo ba? Ganun kaganda yung opportunity yung ginagawa ninyo. So, irrespective kung gaano ka katagal, pagdating mo sa finish line, wala namang magtatanong sa'yo kung gaano ka katagal eh. Pagdating mo sa finish line, ang tatanungin sa'yo, ano naman ang mga napunta o nabili mo sa mga pangarap mo. Kaya, do not just give up. Because we're getting stronger, palaki ng palaki ang AIM Global. Make no mistake, nagsisimula pa lang ang AIM. Yung pagputok nakikita nyo dito sa ball, hindi pa yan ang tunay na pagputok. Sasabog pa ang alliance situation. Imagine. Number 2, huwag kayong magpapadala kung marami kayong rejection. Marami ba to? Sino dito yung hindi na-reject? Ipa ako sa cruise. Bakit? Pagka ikaw po, hindi ka na-reject, abnormal ka. Ibig sabihin ng hindi na-reject, walang nire-recruit. Totoo yan. Ayaw nyo ma-reject? Huwag kayong mag-recruit. Yun nga lang, huwag ka mag-recruit, wala ka din makukuha sa negosyong to. So dahil nagre-recruit ka, part ba rejection? Part. Ganun talaga. Nung ako yung nagsimula sa negosyong to, na-reject din ako. Sila Doc Ed, sila Francis, sila John Aspirin, sila Elnie. Marami mga leaders dito before they become successful, na-reject din sila. So, ang issue dito, hindi natin maiwasan na rejection eh. Wala akong magagawa talaga dyan eh. Ang issue dito, paano mo kukontrolin yung emosyon mo para hindi ka maapektuhan sa mga rejection na to. Why? Sa 16 years, 15 years na experience ko, marami nagkukwit dito kasi nare-reject. Pag tinanong mo,
Ayoko na apply, nag-quit na ako. Bakit? Walang sumasama sa akin. Walang naniniwala sa akin. Kaya mag-quit na siya. Kasi, nare-reject. Nakuha niyo? Yes. Pero ulitin ko, maraming hindi maniniwala. Pero sasabihin ko sa inyo to, hindi lahat maniniwala, pero may mga maniniwala. Yes. May darating ding alas. May darating ding agila sa network mo. Makakakuha ka rin ng gagalaw. Makakakuha ka rin ng maniniwala sa'yo. Kaya ang ano dito, ang solusyon lang dito sa rejection na to, isa lang. Hindi natin may iwasan to eh. Ang issue dito, masasanay ka rin dyan. Ha? Kagabi, galing po ako sa Cebu. I was just in Cebu. When I was discussing this, sabi ko sa kanila, tandaan mo itong rejection, para ka lang kalyo. Alam niyo yung kalyo? Kabol ba yun? Kubal. Kabalintag tuloy, kabol, kubal. Parang kubal lang yan. Ano ibig sabihin nun? Sa una lang, masakit. Pero pag kalyo na siya, wala na siyang pakiramdam. Kaya masasanay din ngayon dito, darating ang panahon, magiging kubal ka rin. Wala ka ng pakiramdam sa rejection pagdating ng araw. And dapat lalo yung panggigilan. Yung mga tao nagre-reject sa inyo, gawin nyo silang booster. Ano ibig sabihin ng booster? Yung para sila tambucho nilalagay sa likod mo para lalo kang bumulusok. I-challenge mo yung sarili mo. Ayaw mong maniwala. Naku, sabihin mo sarili mo, babalikan na lang kita pag may kotse na ako. Yung ayaw maniwala, ayaw nilang maniwala, ayaw ko na din. Hindi dapat ganun. Pag may hindi naniwala, make it a challenge for yourself. I know that because I was an active distributor for 16 years. Bago ako maging training specialist ng AIM Global, active na distributor ako. And believe me, I underwent those things that you're undergoing right now. Pinagdaanan ko yan, kaya alam ko yung pakiramdam. And alam ko yung pakiramdam, na pag ikaw pinaghirapan mo isang bagay at nakakuha mo siya, mga kaibigan, wala nang pinakamasarap na victory sa isang bagay na pinaghirapan mo na nagsisimula. Kaya, ano rin dito, yung gano'n lang, yung nag-imbento po ng recipe ng KFC, ang pangalan niya si Colonel Sanders. Nag-device po siya, gumawa siya ng recipe ng KFC. Pinaghalo-halo niya 12 na iba't ibang klase ng herbs. Tapos may special ingredients siya. Tapos dahil naniniwala siya na masarap yung kanyang inimbento, he started peddling this, he started selling this to investors. Kaya lang walang naniniwala sa kanya kasi para doon sa mga binibenta niya, bakit ko bibili niyang recipe ng chicken mo? Ang dami-dami ng chicken. Ang gusto lang ni Colonel Sanders, pag binenta niya yung chicken niya, makakuha po siya ng royalty income. Alam niyo yung royalty income? Yes. Oh. At 65 years old, retired colonel po yun from US Army. Alam niyo ilan ang nag-reject sa kanya bago may bumili ng recipe niya? 1,009 rejections. Yung 1,010, dun binili yung recipe niya, kaya tayo may KFC ngayon. Ito ngayon ang kwento. Dahil may bumili ng recipe niya, he died, bago siya mamatay, he died a multi-millionaire. Ngayon pati yung angkan niya, multi-millionaire kasi ilan ang branches ng KFC sa buong mundo ngayon. The question is, kung nag-give up siya, kung ibig sabihin, hindi niya tinuloy yung pagbibenta, pagsasabi na bili mo tong recipe ko, aabot kaya siya doon sa 1,010 o hindi? Okay. Kaya ang lesson dito simple lang, kayo, nakakailan na kayo? Ha? Kaya kung nakakasyam pa lang kayo, may 1,000 pa kayo, ha? Nakuha niyo ba yung lesson? Yes! So, ganun din dito, marireject ka muna ng marireject bago mo makuha. Ito nakakatakot. Mamaya niyan, di ba, katulad nangyari sa kanya, nung pang 1,009, sabi niya sa sarili niya, wala na talagang bibili sa akin. Nag-stop na siya. Hindi niya alam, yung susunod palang bebentahan niya, yun na pala yung huwag kayong mag-give up, you know why? Baka yung susunod na kakausapin nyo, yan na magpapaglobal ambassador sa inyo. Diba? Huwag nyo maisipin sarili nyo na, wala akong makuha, wala talagang maniwala. No. Lalabas at lalabas din yung alas din yun. Hindi pwedeng hindi. Alam nyo kung bakit? Lahat ng bagay may panahon.
Yung mangga nga nahihinog, tao ba kaya? Mangga nahihinog, di ba? Mahihinog din ang network mo, hindi pwedeng hindi. Pag lumabas yan, ikaw naman ang nandito sa entabladong ito, ang mga tao naman dyan ang nakikinig ng tunay na kwento mo. Ang ganda nun. So, ulitin ko, if you want to become successful here, tatanggalin po natin ang fear, tatanggalin natin ang doubt natin sa sarili natin. Later on, I will talk more about your doubt, your personal doubt, pag pinag-usapan ko na yung belief mamaya. So, ang pangalawang tatanungin niyo, it's very important in this business, other than, overcome your fears and doubts, dito dapat meron kayong reason, may concept kayo, meron kayong malalim na reason bakit nyo siya ginagawa. And in my experience, ang mga nagiging successful sa negosyo ko, yung mga taong malalim ang dahilan bakit nila ginagawa ang AIM Global. For all you know, baka mamaya niya, recruit ka ng recruit, pero napakababaw naman pala ng dahilan mo bakit mo ito ginagawa. Di wala din. For all you know, baka ang kulang sa'yo, yung motivation. Kasi, dito sa why, dito lalabas yung motivation mo eh. Ito yung gigising sa'yo araw-araw. Ito yung magpapaalala sa'yo na dapat nagre-recruit ka. Ito yung magiging inspirasyon mo para gawin yung aim. So when you go home tonight, tanongin mo yung sarili mo, bakit ko ba ginagawa ang AIM Global? Para saan ba to? Bakit ko siya kailangan seryosohin? Bigyan ko kayo ng kwento. Nung nag-join ako sa networking, ang reason ko, ang motivation ko, kung bakit ko gustong gawin ito, kasi gusto ko po tulungan ang mga magulang ko. Kasi pagod na po sila, matatanda na sila. Now, let me ask you, kung ikaw bilang anak, ang reason mo para maging successful sa ganito negosyo, tulungan ng mga magulang mo. Malalim yun o mababaw? Malalim na dahilan yun. So ako, ginagawa ko yung business kasi for my parents kasi, gusto ko silang tulungan dahil pagod na sila eh. Gusto ko silang tulungan dahil naniniwala ako. Thank you. Naniniwala ako na sa pamamagitan ng AIM Global, mapapabilis ang asenso ko to the point na pwede ko nang sabihin sa kanila, nanay, tatay, huwag na kayo magtrabaho. Ako na magpapaaral sa mga kapatid ko. Kaya yun ang ginawa kong reason, mga kaibigan, na kahit ako, nahihirapan, okay lang. Na kahit ako nare-reject, okay lang. Kasi sinasabi ko sa sarili ko, pag ayaw maniwala ng classmate ko, ayaw maniwala ng opisina ko, nilalait ako ng mga kaibigan ko, alam mo, sasabihin ko sa sarili ko, okay lang, hindi naman kayo ang tutulong sa nanay at tatay ko eh. Tama ba? Hindi naman kayo magpapakain sa pamilya ko, ba't ako maniniwala sa inyo? So, tell that to yourself. Humanap kayo ng malalim na dahilan, bakit nyo ito ginagawa? It could be for your children, it could be for your loved ones, it could be for yourself, for your wife, for husband, but kailangan may malalim na reason ka. Kasi pag mababaw ang dahilan mo, bakit nandito ka? Mahirapan ka lang ng konti. 95% ng distributor, pag mahirapan ng konti, at apakababaw ng dahilan nila, bibigay ka sa negosyong ito. You know why? Hindi siya madali. Madali ba yung AIM Global? Yeah. Ririkod ka, pupunta mo sa bahay, ayaw. San linggo mong tinitext, oo, pupunta ako. Pag-araw na para pumunta, pinalap ko, nasan ka na? Ang sagot sa'yo, who you? Tama ba? Tama ba? Yes! Pagtatawanan ka, networking, para ka may ketong. Alam mo yun, ang tingin sa'yo pag na-networking ka, people perceive you differently. So, ang hirap daming rejection, etc. Sa una, hindi ka kumikita. Minsan, mga kaibigan mo, ganito pa yun, hahanapan ka ng prueba bago sumama. Tama ba? Pag may recruit ka, sasabihin mo, maganda ba? Sasabihin sa'yo, oo, maganda. Sama ka? Sasabihin sa'yo, ikaw muna, pag mayaman ka na.